Dumating na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government hinggil sa paggamit ng confidential funds ng kanyang ahensya. Mamaya ang update tungkol po dyan. Samantala, nananatili pa sa Veterans Memorial Medical Center ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez matapos ang tensyon sa Kamara noong weekend. Hinihintay naman ng mga mambabatas ang medical bulletin ni Lopez na pagbabasihan kung makakadalo siya sa pagdinig patungkol sa confidential funds ng opisina ng Bise. Magbabalita si Marian Enriquez. Sa labas ng Veterans Memorial Medical Center, nagtipon ang supporters ni Vice President Sara Duterte matapos doong makonfine ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Matatanda ang Sabado ng madaling araw nang magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Duterte at mga tauhan ng Kamara. Mula batasang pambansa, ihahatid sana si Lopez sa Women's Correctional matapos siyang ipasight in contempt ng mga mambabatas kaugnay ng umano'y paglustay sa confidential fund ni VP Sara. Pero nagsuka umano ito kaya nagpumilit ang bise na dapat sa St. Luke's siya i-confine. Nadala si Lopez doon pero inilipat din ng veterans nang maging stable ang kanyang kalagayan. Paniniwala ng supporters ng bise, ginigipit lang ng administrasyon si Duterte. Hirit nila, magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Paalala naman ni VP Sara, panatilihing mapayapa ang pagtitipon. Sinagot din niya ang mga nagbibigay ng issue sa kanyang mental health. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng departamento ng ating bayan. Naging usap-usapan itong weekend ang mga litanya ni VP Sara laban sa matataas na opisyal ng gobyerno sa gitna ng utos na ilipat ng kulungan si Lopez. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tingin naman ng kaalyado ng bise na si Senator Ronald Bato de la Rosa. As I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun yung kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Una nang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na siniseryoso nila ang lahat ng banta sa seguridad ng Pangulo. Wala pang direktang tugon ng Vice Presidente tungkol dito. As I said, medyo pagod ako ngayon. But in the proper time, I can answer everything. So, tsaka nagmamadali din talaga ako. Dahil sa isyong ito, planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban sa bise bago matapos ang taon. Well, hinog na talaga yung impeachment complaint. No, eto titignan natin sa mga susunod na araw ano yung magiging decision ng people's organizations. Within this year, dapat. Hanggang ngayong araw naman ang bisa ng contempt order ng Kamara kay Lopez. Hindi pa malinaw kung palalawigin ito ng mga mambabatas. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.